Hello mga kumarites, ito na nga yung part 2 ng kaganapan namin kahapon. Hinati-hati ko na nga lang yung video na to dahil nga napakahaba masyado. Mahirap nga din siyang i-edit at medyo matagal nga din kapag ka ini-upload nga natin ito pagka mahaba. Nauna na nga kami kinakuya niyan pero ito na nga at dumating na nga sila. Pagkadating nga nila ay binuo na nga nila agad itong tent. Ito nga palang tent na ito ay hiram nga laang namin sa aming hipag. Buti na nga lang din talaga at may ganito dahil kalimitan nga ay lagi ngang naulan sa hapon. At ito nga yung iuungot namin sa kapatid namin na nasa Japan. Dawen, baka naman. Dati kasi ay ang ginagamit nga namin ay yung malaking payong laang na may iba't ibang kulay. Nakala mo nga ay magtitinda ka ng palamig. Dahil sa sobrang katagalan na nga nun ay nasira na nga din. I-assemble na nga din nila at medyo malaki-laki nga ito. Halos masasakop mo na nga rin yung kabilang barangay, charis. At kahit nga umulan mamayang hapon ay may masisilungan nga kami at hindi nga kami mapapauwi ng maaga. Nung nakaraang taon kasi ay napauwi nga kami ng maaga dahil nga ang payong namin ay yung maliit laang. Pero kahit nga kami ay gabi-gabihin ay pwede na dahil nga meron kaming masisilungan. Tingnan nyo naman ang langit at konti na nga lang mamaya ay uulan na yan. Wala man laang kabakas-bakas ng liwanag. Ano pa kaya bukas? Lagi na laang kasi talagang umuulan kapag ka November 1. Tinulungan ko na nga din sila dahil mukha nga silang nahihirapan sa pagbubuka. Hindi mo naman kasi pwedeng pwersahin to at baka naman masira yung pinakabubong. Dapat kasi talaga ay saktong-sakto laang para hindi masira. Ang hipag nga pala at biyanan ng aking ate ay ngayon na nga din sila nagpunta dito kaya naman ayan napakadaming bata dito sa harap. Mga anak nga pala yan ang hipag ng ate ko. At ayan nga after 48 years ay ito na nabuo na namin itong tent. O diba tingnan nyo naman napakalaki sakop na sakop nga niya pati kapitbahay. Kaya naman kung pupunta kayo dito ay aga-agahan nyo dahil nga paunahan nga sa pagkakabit ng tent. Pero maswerte nga kayo kapag ka nasakop nga din yung inyong pwesto dahil hindi nyo na kailangan magtayo pa ng tent. Pero ayan naman ay lilikumin din namin dahil nga hindi naman pwedeng iwanan yan at baka mawala dito. Nakakuha nga din pala ako mga kumarites ng lupa sa Memorial pero hindi nga yun dito sa kabilang side pa nga. Iba nga ang pangalan nun pero meron nga yung daan dito. Pero hindi ko pa nga yung tapos bayaran pero napakagandang investment kung meron kang hinuhulugan lupang ganito. At least alam mo na meron kang paglalagyan, di ba? Pagkatapos nga niyan ay inayos na nga namin yung mga gamit namin. Meron nga pala kaming dalang karton na pwede naming upuan. At yung hipag ko nga na asawa ng kuya ko ay kompleto nga sa gamit. May mga dala nga din yung hipag ko na panlatag. Hindi na nga kami masyadong nag-prepare ng kung ano-ano dahil nga yung hipag ko ay kompleto na. Kaya naman sabi niya wag na nga daw kami magdala ng mga pinggan at baso dahil nga meron na nga daw sa kanya. Na mga oras na nga yan ay wala pa nga yung hipag ko dahil pinapa-check up pa nga yung kanyang anak. Nakalimutan pa nga naming ipalinis itong puntod ni tatay. Buti na nga lang at meron nga nag-iikot na mga ganito at tatawagin mo na nga lang at babayaran mo. Yun nga lang ay syempre mahal, 250 nga ang singil nila. Kasama na nga yung pagkukulay sa puntod. Pero dahil nga sukbutan na ay syempre nagbayad na nga lang kami para hindi na nga kami ang maglinis. Pagkatapos nga namin mag-prepare nitong mga gamit ay kumain na nga din kami. At tingnan nyo naman yung asawa ko gutom na dahil wala nga kaming tanghalian niyan. 3:30 na nga pala kami nakagayak niyan kaya hapon na nga din. Ito nga pala yung mga dalang pagkain ni na kuya. May siomay, may sinukmani, meron din pritong tokwa at meron ding Shanghai. At dito nga sa ilalim ay may pritong dynamite at may pritong ang talong. At dahil nga meron pritong talong, meron niyang kapartner na alamang. At ang nag-prepare nga niyan ay yung hipag ko at kahit naman ultimo sa sausawan ay kompleto. At ang mabenta nga at ang mabilis nga naubos ay itong ang siomay. Ang anak ko nga ay nagustuhan nga itong siomay kaya naman nag-request nga sa akin na gumawa nga daw ako. At ito naman yung carbonara na dala naman ni Mudrakels at napakasarap nga din. At ito naman pansit ay dala nga ni na kuya. Ang sabi ko nga ay bakit meron ditong naligaw na kape. At ang sabi nga nung kapatid ng aking hipag ay ito nga daw ay kay Ate Jem. Siyempre coffee is life kaya pati dito ay meron dala. Pero kahit nga wala kang dalang kape dito ay marami nga nagtitinda sa paligid. At dahil wala pa nga din akong kain tanghalian ay kumain na nga din ako. Pero tigka-kaunti nga lang yung kinuha ko dahil mahirap na nga at baka dito pa tayo abutin. Pero lahat nga ng putahe ay akin nga tinikman para wala nga magtampo. Hindi ko nga alam kung ganito rin ba kayo pero kala mo lagi ay nasa handaan kapag pupunta ng sementeryo. At ayan nga si Mudrakels ay lumupagi na nga dito sa aming lata. Mas masarap naman talaga kapag ka nakalupagi dito sa baba. Yun nga lang ay maraming langgam na kulay itim na malalaki. Pero kahit nga malalaki yun ay hindi naman din nga nangangagat. At ayan nga si Ate Jan nga yung hipag ko nga ay may mga dala nga ding upuan na natitiklo. O diba sabi sa inyo kompleto nga yun ang gamit. Kahit anong hanapin mo ay meron nga iyon. Dahil Shopee is life nga din sa aking hipag. Bukod nga sa aking hipag ay ang inaantay nga din namin ay si Aling Kumarites yung aking kapatid na babae. Maya-maya nga ay nandiyan na yun dahil makakaamoy na nga yun ng pagkain. Malakas nga din ang
pang-amoy nun pero hindi nga yun nananaba. Payat pa nga rin kahit kumain ng kumain. Sana all. At mga ilang minuto nga ay nandiyan na nga, sabi sa inyo malakas ang pang-amoy niyan. Madami naman kasi kaming dala at hindi nga rin naman magkakanda ubos yan, kaya naman dito na nga din sila kakain. Suot-suot na nga pala ni Aling Kumarites yung aking binigay na damit. Hindi na din kasi nga magkasya sa akin, kaya naman yung mga maliliit ko nga pang-alis ay ibinigay ko na nga rin sa kanya. Dahil naman ako mga Kumarites, hindi na nga din nga akong umaasang papayat ako. Meron nga din talaga siguro mga taong hindi nga tabain kahit kumain ng kumain. Di sana all na lang talaga sa mga taong kahit kumain ng kumain ay hindi tumataba. At ayan, yung aso nga palang yan ay daladala nga ni na ate. Bigay nga lang daw pala yan kina ate at ang breed nga daw niyan ay Shih Tzu Kineme. Crossbreed nga daw kasi yung lahi niyan. At kita nyo naman, napakalikot nga nitong asong ito. Ay paano namang hindi lilikot, ay nakakita nga ng may kumakain. At yan nga nakatalikod na nakakulay pula ay si Kuya Bon, asawa nga yan ni ate. At yung anak ko nga ay tuwan-tuwa sa paglalaro nga dito sa tuta. Ayun nga lang ay sabi ko nga wag makipagharutan dahil nga siya ay baka makagat. Ay wala pa din nga daw turok yan tuta na yan, kaya naman ako. Nung nagpaturok nga ako sa asawa ko nung nakagat ng pusa, ay Diyos ko, napakamahal. Halos 20 mil nga din yung paturok namin noon. Buti na nga lang din talaga at meron nga akong medicard, kaya naman libre lang. Kaya naman malaking bagay din talaga kapag ka may medicard ka. At medyo paggabi na nga yan at tingnan nyo naman itong aking kapatid, kahit nasa sementeryo hindi papaawat. Mahilig nga yan magpicture sa kanyang anak dahil dalaga na nga, at minsan kahit naiiyamot na nga yung aking pamangkin ay go pa rin. At ayan nga, ako'y kumain na nga rin at ako'y nagugutuman na, at dito na nga ako kumain sa aming owner. Ang kinain ko nga kanina ay yung mga Shanghai Dynamite ay tsaka siomai. Ito nga ay pangalawang balik ko na. At ang kinuha ko naman ay carbonara, pansit at sinukmani. Syempre food is life tayo, kaya naman lahat titikman natin. At syempre napakahaba na naman ang video na ito, kaya like for part 3.